kaloob mo. Salamat po sa buhay na pahiram, sa aming kalakasan, sa kapayapaan ng aming kaisipan, na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Ama, salamat din po sa bawat daluyong ng buhay, sa bilang pagkatao hindi namin makakayanan. Subalit anumang pagdalisay, kung ikaw ang aming kasama, ikaw ang baluting mainam, kahit kailan pa man, hindi kami maigugupo ng anumang bagay o anumang espiritu na hindi ayon sa kalooban mo. Sa amin pong kahinaan, parating ikaw ang aming mga katatagan. Ikaw ang maging aming kalakasan sa bawat naming kawalan. Ikaw ang aming kapupunan. Sa bawat kasipoyahuan, ikaw ang maging kasiglahan at kalakasan, kagalakan. At sa bawat daluyong ng buhay, ikaw ang maging baluti na sino mang kaaway ay walang makagagapi, sapagkat ikaw, Ama, ang magtatanggol sa amin at magtataguyod, isasadsad kami sa daang mainam. Kaya sa oras na ito, Ama ko, ang lahat ng papuri itinataas namin sa iyo ng buong galak, ng buong katapatan. Walang hanggang pasasalamat, Ama, ay tanggapin mo. At ito ay sinasambit namin sa iyo ng buong katapatan, sa iyong matamis na pangalan, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo bilang Divine Mercy ang aming pinaglilingkuran. Sa gabay at patnubay ng aming Inang Birheng Maria at ng aming Apo Kunching, na patuloy na nag-aalay ng kanyang sarili bilang iyong kinalugdan. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin tayo ng Ama sa napakagandang araw na ito, sapagkat excited na po ako bilang maging facilitator sa oras na ito at sa araw na ito. Alam niyo po mga kapatid, kagabi po ay vigil ng Kawan 12 sa pangangalaga ng aming inang pastol, si Mami Beth Chico. Ng Kawan 12, I'm sorry, ako pala yung 12. Talagang excited nga ako. Naramdaman niyo po ba? Opo. So, bilang Kawan 12, sa pangangalaga ng aking inang pastol na si Mami Beth, alam niyo po, buhay ang Diyos, napakaganda po ng aming pinagnilayan kagabi. Ang salita ng Diyos na aming pinagsaluhan kagabi, bagamat kami iilan, subalit puspos na puspos, kung paano nga sa bawat sandali, talagang siya ang naghahari at nangunguna kapag siya ang dadamahin at tatawagin tuwina. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kayo po ba ay may mga dalahin? Kayo po ba ay may mga problema? Kayo po ba ay may karamdaman? Kayo po ba ay may kaaway? Wala po. Mapakapalad mo po, kapatid, na wala kang kaaway. Subalit sa hindi natin namamalayan, ang kaaway ay dumadaluyong sa ating katahimikan. At sa gitna ng ating katahimikan, ang kalabang hindi natin nakikita bilang isang hindi nga tao siya, ay mas matapang pa sa isang kawan ng sundalo na mayroong mga mabibigat na dalang armas. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa umagang ito, ang kabutihan ng Ama, sa pamamagitan ng aming pagbibigil, ay binigyan niya na ako ng isang magandang tema. Kanya nagpapuri ako sa Panginoon, nagpapasalamat sa aking inang pastol, kung paano sa pamamagitan niya. Yung po kasing iba, hindi minamarapat kapag laging binabanggit ang pangalan niya eh. Di po ba? Parang sinasabi nila, Mami Beth Chico na naman, no? Pero po mga kapatid, bigyan niyo na po ako ng pagkakataong isiwalat ito. Kagaya rin po ng iba rito, doon sa unang-unang yugto. Kapag siya ay tumitindig, sabi ko, bakit kaya ganon? Maganda naman yung sinasabi, kapaki-pakinabang at merong matututunan. Pero there is something in it na hindi ko maintindihan, na hindi naman po pala ako ang nag-iisa lang. Subalit, kalaunan, ang lahat po pala ng bagay ay nasa mabuting pagtanggap at sa isang mabuting pagninilay. Amen po ba doon?
Amen po ba doon? Kapag nga po pala negative isip mo, ikaw po pala ay pinaghaharian ng hindi magandang espiritu. Subalit, kapag mabuting espiritu ang naghahari sa ating katauhan, damang-damang presensya ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin ang malakas ang buhay na Diyos. Subalit, gaya po ng nabanggit ko kanina, tayong lahat, kahit mabuti ang intensyones, kahit mabuti na ang ating damdamin sa ating kapwa at higit sa lahat sa Panginoon, kapag dumaluyong ang kalaban na hindi nakikita, na mayroong hindi magandang espiritu, maduming espiritu, masamang espiritu, kahit anong ganda pa ng pagpapahayag ng kahit na sino, maging ngayon po, ano po ang panlaban sa, ano po ang pananggalang? Ito po ay isang baluti. Ang baluti na nagsisilbing pananggalang sa anumang bagay. Ito ang magtatakip sa atin upang anumang sakit na ating maramdaman, na dumating sa ating buhay, hindi natin maramdaman. Marahil kayo din po ay nag-iisip ano nga ba yung baluti para po mabigyan tayo ng isang malalim at higit na mainam na pagninilay para dito. Tinatawagan ko po ang aking inang pastol, ang Mami Beth Chico, upang bigyan tayo ng isang magandang pagpapahayag para sa baluti ng Panginoong sa atin ay inialay. Palakpakan po natin ng malakas ang buhay na Diyos. Salamat po. Salamat po muli, aming dakilang Ama. Nawa po ay ang bawat anak mong naakay mo sa banal na lugar na ito, sa araw na ito. Palaguin mo ang kanilang pananampalataya at magkaroon ng malalim na pagkilala sa iyo upang ang baluti ay tahasan mong maibigay sa kanila upang magbigay proteksyon sa bawat daluyong ng kaaway na aming nakakabangga habang kami ay naglalakbay dito sa mundong aming ginagalawan. Amen. Hindi po kasi matututulan na pag tinawag ka, hindi maaaring hindi ka tatayo. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung sa araw-araw ako'y tumatayo. Hindi naman po ako makapagsasabi ng ayaw ko sapagkat hindi po magiging kalugod-lugod sa Ama, sapagkat ang bawat taong ginagamit dito ay ginagamit ng banal na espiritu. Kung kayo nagtitiwala, idinadatal sa kanilang kaisipan kung sino yung marapat na tawagin, kung ano yung dapat ibahagi. Hindi naman po sa ganang pagkatao ang pagganap ng bawat isa. Amen po ba? Iyan po'y marirealize rin po iyan habang lumalalim ang inyong pananampalataya na ang bawat isa pala ay ginagamit lamang ng Panginoon. Na sa paggamit sa'yo, kailangang ikaw ay tumalima, sapagkat kung hindi ka tatalima, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Kanya. Ako po, nang akayin po ako ng Panginoon dito, alam ko na po yung purpose sa akin ni God Napakaklaro po. Sa bawat ginagawa po, yon ang mahal na Apo Kunching kahapon ng kanyang banggitin ang pasimula ng kanyang gawain, talaga pong noon ay walang oras. Ang bawat dumating, kakatok, hahanapin ng Apo Kunching, pagagamot, pahahaplos. Ganun po nung mga unang yugto ng pagganap. Subalit nung tinakda na po ng Panginoon, inilahad po kahapon na ang dambanang ito ay natayo sa pamamagitan po ng isang taong ginamit din ng Panginoon. Na kung natatandaan niyo po, sabi po kahapon ng ating mahal na Apo, yung taong ginamit
talagang nakiusap sa kanya na pumayag na sapagkat hindi na rin siya mapakali, hindi na rin makatulog. Si Nanay Iya po iyon, kung kilala po niyo si Nanay. So, ganun po talaga pag may pag-aatas. At nang matindig na po itong dambana, isinaayos na po lahat. May oras ang chaplet, anong kasunod ng chaplet, anong kasunod ng joyful song, anong kasunod ng sharing, at saka pa lang yung mensahe ng banal na Espiritu. Dati po kasi wala po niyan. Basta nga po, sabi nga po ng mahal na apo, kung kailan dumating yung tao. Subalit nang dahil marami na po, kailangan na pong magkaroon ng sistema. Amen po ba? Kailangan na pong magkaroon ng sistema sapagkat kung hindi po magkakaroon ng sistema, pagbubuhatan ng pagkakasala. Sa paanong paraan? Ay bakit ganun? Una akong dumating, ba't hindi ako unang hinaplos? Noong kasi may haplusan pa, ngayon wala na. Ang iginagamot na lang ng Panginoon sa atin ngayon ay ang kanyang banal na salita. Subalit noon, pagkatapos ng mensahe, may haplusan. Kaya merong sumasama ang loob. Sasabihin, alas 11 pa lang nandoon na ako. Bakit yung dumating ng mas huli, ba't nauna pa yon? Kasi nga po, wala pang sistema. Kaya nang dumating po ako dito, ibinahagi ng banal na Espiritu na magkaroon na po ng sistema yung gawain para maiwasan na po yung samaan ng loob. Kaya nung una, pag nag-register kayo, may number. May number. At para saan po yung number na yon? Para po sa inyong seating arrangement. Na dito yung number 1, number 2, and so on and so forth. At yung number din po na yon, ginagamit po iyon sa paghahaplos. Kasi nga po lahat ng alagad, lahat ng mga pasyenteng katulad ninyo, isa-isa kayong hahaplusin ng bawat alagad. Kaya tatawagin po nung nakakaalam, o number 1, punta ka dun sa alagad na yon. Number 2, sa alagad na yan. Hanggang matapos po lahat yung numero. Pagpunta po ni Father Jess dito, napansin niya. Sabi po ni Father Jess, bakit kailangan pang magnumero? Hindi baga sa isang gawaing pangkabanalan, dapat wala ng mga ganyan. Sapagkat yung mga numero na yan ay ginagamit lamang yan sa mga gawaing pantao. Ito'y gawaing espiritual, dapat ang ibig niya sabihin, meron na tayong mga disiplina na pagka nauna kang dumating, natural mauuna ka. At yung mga huli, mahuli silang gawaran ng paghaplos o ano man yun. So yun po, yung naging dahilan kaparaanan ni God kung bakit po niya ako naakay dito upang magkaroon po ng kaayusan sistema. Sapagkat ganyan po yung ginagawa ko sa paaralan Ako po ang naglalagay ng mga sistema para maging maayos. At batid ko din po yung kanyang dahilan na hindi naman po karakaraka pag tumayo dito maintindihan ng lahat ang ipinapahayag. Lalo na po kung first time. Kaya dapat, gamitan mo muna ng approach na pantao. At later, pagka medyo malalim na, pwede nang gamitan ng lengguwahe, purely lengguwahe ng Espiritu. Pero kung agad po itatayo ako dito, katulad po ng mahal na apo na talagang lengguwahe ng Espiritu ang ibinabahagi niya karakaraka, yung mga bagong dating, hindi agad mauunawaan. Kaya yun po yung naging role ko, na gamitan muna ng lengguwahe ng pantao, pansanlibutan, unti-unti darating sa lengguwahe ng Espiritu. Sila mother po, ganun. Ako po, iba po yung kaloob sa akin, iba yung bahagi sa akin. Kaya yun lang po yung ginagampanan ko. Konting background lang po. Kaya nawa po, wag kayong magkakasala. Pagka sa araw-araw tumatayo ako dito, sapagkat tinatawagan nila ako para palawakin yung tema. Kasi kung minsan, binibigay yung tema, hindi naman nagiging malinaw sa atin. Kaya pag tumayo ang isang magbabahagi, napapansin nyo kung minsan, ang ibinabahagi niya malayo sa tema. Bakit? Sapagkat hindi niya naunawaan kung ano yung tema. Amen po ba? Kaya po si Tita Lucy, nabanggit po niya sa akin noon. Alam mo, Tita Beth, gusto ko, pag tinawag ako, yung nakapagpaliwanag ka na. Kasi, naunawaan ko yung tema sa pagkapaliwanag mo. Yun lang po, ang maikling pagpapaliwanag. Huwag po kayong magkasala. Ang nagkakasala lang po kasi yung reject. Pagka nire-reject mo yung sinasabi ng kapwa mo at pinipintasan mo, sabi nga po ni kapatid, iba na yung espiritong sumasayo. Dapat po, para hindi tayo nagkakasala,
isang tip po na ibibigay ko sa inyo. Kung ayaw nyo sa akin na nagsasalita, kung ayaw nyo yung sinasabi ko, lahat ng sinasabi kong ayaw nyo, huwag nyong pulutin. Amen? At yung sinasabi kong akala ninyong kapupulutan ninyo ng inspirasyon at magandang aral, yun na lang po ang damputin ninyo para hindi tayo nagkakasala. Amen? Ang tema, baluti. Ano nga po ba ang baluti? Ang pagkakaintindi ko po sa baluti ay isang bagay na isusuot para magkaroon ng proteksyon. Something that we put into para magkaroon tayo ng proteksyon. Ang katawan lupa natin, kailangan ng proteksyon. At para magkaroon po ng proteksyon ang ating katawang lupa, ano po ang ginagamit natin baluti? Yung damit natin. Hindi po ba? Para tayo ay hindi masyadong makadama ng mainit na sikat ng araw, dapat tayong magdamit. Sapagkat kung tayo nakahubad, diretsyong tatama ang sikat ng araw sa ating balat, masasaktan ang ating balat. Kaya kailangan natin ng baluti. Kung umuulan, ganun din naman. Upang hindi diretsyang mabasa ng ulan ng ating katawan, kailangan natin ng baluti. Na bukod sa damit, gumagamit pa rin tayo ng kapote. Kung ayaw nating mabasa yung ating mga paa sapagkat tayo nirarayuma, meron din tayong gumagamit tayo ng bota. Sa makatuwid, yung palang damit, yung kapote, yung bota, yan pala ay mga baluti upang mabigyan ng proteksyon ang ating katawan lupa. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos. Maging ang ulo natin, upang hindi tayo masaktan kung tayo mabubuwal, kung tayo nakasakay sa isang motor o anumang sasakyan, meron ding baluti tayong ginagamit. Ano po yan? Helmet, upang hindi tayo masaktan, upang hindi mapinsala ang ating katawan. Mga kapatid, kung pinoproteksyonan natin ang ating katawan lupa, mas higit nating dapat proteksyonan ang ating espiritu. Ang ating espiritual, masigit po nating dapat proteksyonan para hindi tayo magapi ng hindi ng ulan, hindi ng init, hindi ng aksidente, kundi ang ating espiritual o kaluluwa ay dapat nating proteksyonan upang hindi tayo madaluyong ng kaaway. Amen po ba? At ang ating kaluluwa, hindi natin pwedeng damitan para maproteksyonan. Amen? Hindi pwedeng lagyan ng kapote. Hindi pwedeng sukluban ng helmet para maproteksyonan tayo sa mga bagay na makakapinsala sa ating kaluluwa. Sa makatuwid, kung hindi pwede yung mga bagay na yun, ano yung magiging proteksyon ng ating kaluluwa upang hindi tayo magapi ng mga bagay na makakasira sa ating espiritual na pamumuhay? Hula. Ano po? Very good, narinig ko na po. Upang maproteksyonan tayo sa mga bagay na maaring dumaluyong sa ating spirituality or kaluluwa, ang magbibigay proteksyon sa atin ay ang mga banal na salita. Amen? Ang aral ng ating Panginoon. Ito ang magbibigay sa atin ng katatagan upang tayo ay mayroong panlaban sa mga tukso na dumarating sa ating buhay. Usually po, sino po ba yung nagiging tukso sa buhay natin? Hindi po ba ang atin mismong kapwa? Ang mga tao sa ating kapaligiran? Subalit salamat sa Ama, kung ang baluti na mula sa Panginoon ay nasa sa iyo na, hindi ka na maaapektuhan upang ikaw ay magkasala. Amen po ba? Usually po, may mga taong nagtatanim ng puot sa atin nang wala tayong kamalayan, subalit hindi naman tayo napupuot sa Kanya. Siya lamang yung napupuot sa iyo, pero ikaw wala ka namang puot sa Kanya. Ano yung mga dahilan bakit siya napupuot sa iyo? Maaaring meron siyang inggit, maaaring meron siyang selos, na kapag ka ang mga ito ay pinatulan mo, manghihina at matatalo,
yung kaluluwa mo o yung espiritu mo na pinangangalagaan upang ikaw ay mawalay na naman sa ating Panginoon. Kaya't anong baluti ang maaari mong isuklob o gamitin upang hindi ka matalo ng mga ganitong sitwasyon sa buhay mo? Kailangan magkaroon ka ng baluti ng pagtitimpi. Ano ang baluti ng pagtitimpi? Huwag mong patulan. Hindi ba? Pag pinatulan mo, may mangyayari bang mabuti? Wala. Yung issue na ipinukul sa'yo, pag pinatulan mo, yung issue na yon, hahaba lang ng hahaba. Ikukwento sa kaibigan niya. At yung kaibigan niya, ikukwento sa panibagong tao na pagbalik sa'yo, iba na yung version. Merong dagdag bawas na lalong makakasakit sa damdamin mo. Kaya ang baluti mong maaaring magamit, mga kapatid, pag may mga ganong mga nangyayari sa buhay ninyo, huwag nyo na siyang patulan. Sapagkat alam nyo naman na siya ay pahatid ng kalaban. Bakit mo papatulan? Sabi nga po sa binasa namin kagabi, sa Efeso chapter 6, pag daw po tayo ay lumalapit na sa Panginoon, mas ibayo yung daluyong ng demonyo na dumarating sa buhay natin. Yung nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, sa palagay natin, sabi nga natin, parang mild lang yung mga pagsubok na dumarating. Bakit nang napalapit ka sa Panginoon, bakit parang nadoble at tumaas yung level? Bakit? Sapagkat gustong patunayan ng ating Panginoon kung ang baluting ibinibigay niya ay nagagamit natin ng tama. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya, ang baluti, wag mo na lamang pansinin. Unawain mo na lang. At mapalad ka na kinaiinggitan ka. Bakit ka kinaiinggitan? Kasi mayroon kang katangian na wala sa kanila. Kaya naiinggit. Kaya, bakit mo siya papatulan? Alam mo naman na iyon ay hindi padatal ng mabuting espiritu, kundi ng masamang espiritu. Ano pa po? Baluti ng katatagan. At ang katatagang ito ay mapapatibay lamang natin sa pamamagitan ng panalangin. Amen po ba? Ang panalangin ay isang baluti. Agree po ba kayo sa akin? Na pag meron ng dumarating na mga daluyong ng kaaway sa ating buhay, sabi ko nga manahimik at manalangin. Alam niyo po, ang panalangin ay napakalakas, napakatibay na baluti na maaari nating gawin. Ito lang po ay nangyari sa anak ko na gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo. At ito po ay napapanahong issue. Noong unang taon po na yung anak ko ay nakarating ng Canada, ang bait po kasi sa akin ng Diyos nang maglingkod po ako dito, kung ano po yung pinangako sa akin ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na higit kong pagpapalain ng mga anak mo, kasi nga po wala na akong trabaho. Sino magsusustento sa akin? Yung mga anak ko. Kaya ang sabi ng banal na espiritu, pagpapalain ko ang mga anak mo. Yung pong dalawang anak ko, walang gastos, nakarating ng Canada. Yung pong pangatlo kong anak, sa unang-unang pagkakataong nagpunta sa Canada, hindi ko po alam yun na po pala yun Nabiktima po sa nung laglag bala Nabiktima po siya. That was several years ago, pero ngayon na lang po lumulutang. Nasa kanyang pag-check-in, na-detect na may bala raw doon sa bulsa nung jacket na dala-dala niya. Kami naman naniwala na maaari ngang may bala. Maaari pero hindi namin kumpirmado, maaari. Sapagkat nga yung kabiyak ng puso ko ay isang pulis, baka kako yung jacket na yun ginamit, may naiwang bala, binigyan namin ng rason. Lately na lang nalaman namin na siya pala ay naging biktima ng laglag bala. Kaya po niya nalaman, kasi po sa kainitan ng issue, ipinost po sa Facebook yung mga tauhan ng airport na talagang involved dito sa anomalya na to. Nang makita po niya sa Facebook, nag-message po siya sa akin. Sabi niya, Mami, hindi ko makakalimutan yung mukha ng babae na yan. Siya yung humingi sa akin ng lagay para ako ay makaalis. Kasi ganito po yun
Tumawag po siya sa akin, sabi niya, "Hi ma'am," sabi niya ganun, "boarding na ako, malapit na akong sumakay sa eroplano." Abe, after 30 minutes siya tumawag na naman. "Ma'am," sabi niya ganun, "may nangyari." Sabi ko, "Ano yun?" "Dinampot ako ng pulis. Dinala ako sa opisina at ako'y iniimbestigahan dahil may nakita daw bala dun sa jacket ng bagahe ko." Alam niyo po ang naging baluti namin doon. Lumuhod ako. Kataon dumarating yung kabiyak ng puso ko, sinabi ko yung problema, kaya pareho kaming lumuhod sa harapan ng imahe ng aking Divine Mercy. Naging baluti ko ay panalangin. Alam niyo po, na-delay ang flight dahil sa kanya. Maya-maya, tumawag siya, "Mami, okay na. Eto na, papasakay na ako sa eroplano at habang ako ay naglalakad, papunta doon sa eroplano, nakikita ko ang image ni Divine Mercy na kasakasama ko habang ako ay papaakyat sa eroplano." Sabi ko nga po sa kanya, talagang napakadakila ng Panginoon. Pinakinggan ng Panginoon ang baluti na ginamit ko para po tumatag ang anak ko at tumatag din ako sa iniisip kong malaking problema. Sabi ko, "Buti anak, at ikaw ay pinawalan." Sabi kong gano'n sa kanya. "Mami, nagdasal ako." Baluti niya, panalangin. Ginamit ko yung password natin. Tandaan niyo po yung password ng pamilya ko. Ano nga po yun? "Jesus, King of Mercy, I trust in you." Hindi lang daw po siguro 100 beses. Habang iniimbestigahan siya, yun yung baluti niya, yun yung ginamit niya. "Buti ka ako at pinawalan ka." "Mami, sinabi ko, pulis si daddy Sabi kong gano'n. Tinanong Eka ako in interview kung nasaan ang daddy ko, kung saan nakadestino. Sabi ko, "Eka, sa CIDG, sa Camp Crame." Ayun, pinawalan. Kung talagang may kasalanan ka, hindi mo po pwedeng ikatwiran na pulis yung daddy mo. Pag may kasalanan ka, dapat talaga pagdusahan mo. Kaya naniwala po ako talaga na confirm sa isip ko na yung anak ko ay naging biktima ng laglag bala na yan. Ngayon ko lamang po na-realize. Pero salamat sa Diyos, hindi kami pinabayaan. Sa daluyong ng problema na sinasabi ni kapatid, ang baluti ng katatagan at baluti ng panalangin na ibinigay sa akin ng Panginoon ay ginamit ko upang ito ay aking mapagtagumpayan. Mga kapatid, hindi lang ako. Kayo rin may mga daluyong. Pag sinabi nating daluyong ng buhay, yun po yung talagang pinaka-worst na problemang naganap sa buhay natin. May mga worst hindi po ba? Marami may mga worst na problema. Isipin po ninyo, ano po yung mga worst na problemang nangyari sa buhay ninyo at isipin ninyo kung anong baluti ng Panginoon ang ginamit ninyo upang ito ay inyong mapagtagumpayan. Nawa po, sa bawat araw na tayo nandito, ang mga baluting ito, marami po yan, marami. Ang mga baluting ito ay higit nating mapatibay. Huwag po nating pabayang mawarak o masira, kundi hingin natin sa Panginoon na ito ay maging ganap na matibay upang anuman daluyong ang dumating sa buhay natin, ating mapagtagumpayan sapagkat ang proteksyon ng Panginoon ay suot-suot natin mula ulo hanggang talampakan. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami, sa napakagandang pagpapalawak ng ating tema sa umagang ito. So kung kayo po ay kinig na matamas sa pagbabahagi ng aking inang pastol, marami po palang klase ang baluti. Marami po pala, gaya ng baluti ng pananampalataya, baluti ng panalangin, baluti ng kababaang loob, baluti ng pangunawa. Anong klaseng baluti po ang dumating sa buhay nyo nang dumating ang isang matinding daluyong na hindi nyo inaasahan? Sa sandali pong ito, magnilay po tayo, mag-reflect po tayo sapagkat nananalig po ako, naniniwala po ako, ang bawat isa sa atin ay dumarating isang daluyong ng buhay. Kapag tayo po ay may nasa ganitong sitwasyon, iisa lamang po ang ating tinatawagan. Di po ba? At gusto ko pong idagdag sa ibinahagi ng aking inang pastol bilang baluti. Ang baluti po pala, sa aking nakikinggan ko siya, ang baluti po pala upang magamit natin sa araw-araw na po ang ginamit ko. Ito pala ay isang matapat at malalim na pakikipag-isa sa Panginoon bilang sanhi, bilang sandata natin o baluti ng ating buhay. Amen po ba doon? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang malakas ang buhay na Diyos.
So, ayun po pala, kapag tayo pala ay mayroong isang malalim na pakikipag-isa sa Panginoon, ito po pala ay isang matatag na baluti ng ating buhay. Amen po ba? So, malinaw na po ba sa inyo kung ano yung baluti? Nadinig ko po doon, hindi po ito balot na puti, kundi po baluti na bumabalot sa ating katawan bilang pananggalan. Amen po ba doon? Amen po ba? Loud and clear? Salamat po sa Panginoon at salamat sa aking inang pastol sa kanyang pagpapaliwanag sa atin. Marahil po sa ngayon, ang bawat isa sa atin ay nag-iisip na ano kayang baluti ang dapat kong gawin sarili ko o doon sa problema ko. Meron po bang mabigat na problema? Meron po bang mabigat na karamdaman? Meron na po kayong tip ngayon kung ano ang gagamiting pananggalang. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa mahaba pong pagpaliwanag o pagpapalawak ng ating tema, marahil ang inyalan sa inyo ay napagal sa pagkakaupo o ang tenga nyo ay masyadong na-focus. Kanya po, tinatawagan kong aking kapatid na Pilar upang alayan tayo ng isang awitin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Kay sarap makinig, ano po? Nakakakilabot yung bahagi ni Mami Beth. Bigla rin nag-flashback sa akin yung talagang kaibuti ng Ama. Bahala na po ang Ama sa kanila. Sa dako pong ito, napakaraan po nating natutunan na amen po ba? Kaya sa bawat titinig po, matama po tayong makinig. At sigurado pong tayo po ang siyang magagalak. Para po sa ating lahat ang awiting ito. Nawa po, damhin niyo po ang presensya ng ating Panginoon. Tunay nga pong kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, Jesus makes beautiful things of my life. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prisons door and makes the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The greatest thing in all my life is praising you. The greatest thing in all my life is praising you. I want to praise you more. I want to praise you more.
The greatest thing in all my life is praising you. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful. Jesus makes beautiful things of my life. Salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Alam niyo po, habang umaawit si kapatid na Pilar, pagsakit, yung pagbabati ng inang pastor, sinabi ni Father Jess nung nagmisa. Ilan po ba sa inyo ang umattend ng misa nung Wednesday? Okay. Kung nadinig niyo po, ang sabi niya, ang Panginoon daw po is programmer. Po ba doon? Naalala niyo po ba yon? Napakahusay daw pong magprograma ng Panginoon. Amen po ba? Subalit hindi nga po natin nakikita ang Panginoon. Hindi rin natin siya nadidinig at hindi natin madidinig ang mga programa niya. Kung ano ang nasa at nais niya sa atin, may gagamitin siyang tao at purihin dakilain siya sapagkat sa banal na gawaing ito, ginamit niya ang isang taong may karunungan upang magprograma ng gawain sa banal na dambanang ito sa katauhan ng aking inang pastol na si Mami Beth. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat nga po sa katauhan niya, na iprograma niya ng isa-isa at na isaayos ang marapat at ayon naman din naman sa kalooban ng Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At totoo po, totoong-totoo po, katotohanan. Hindi po natin siya makikita, hindi natin makakausap ng berbalan, subalit sa aking sariling pagninilay at sa sariling kaganapan sa buhay ko, sa tuwina kapag ako ay in a downfall, gagamit siya ng tao upang siya ay mangusap sa katauhan ng kapatid kong yaon at ako'y pagalakin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At siya, ang Panginoon ay isang matatag na baluti. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang masigla ang Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang taong balot na balot. Na balot, hindi po balot na balot sa puti, balot na po ito ng pagdalis. Marami na po siyang inabot na sigwada sa kanyang buhay. Napakalalim po, no? At napaka-extreme, masyadong strong yung sigwada. Pero bakit ito pa rin po siya matatag na katayo, masiglang nagbabahagi, punong-puno ng energy, parang babaeng hindi namamahinga? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House. Salamat po. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sadya pong buhay ang ating Panginoon at buhay po ang Espiritu sa mga nangangasiwa sa bawat nagpapacilitator po sa gawaing ito. Kasasabi ko lang po sa mahal na Apo, hadang nakita ko po siya nagbabanyos, sabi ko, mahal na Apo, salamat sa Ama, sadyang kung wala po pala talaga ang Espiritu, ang pagdaluhong po ng kalaban ay nakikita ka ng sumisinghap-singhap ay aapakan ka pa hanggang mamatay ka. Subalit dahil ang pa-espiritu ay malakas, pumapasok ka man sa butas ng karayom, ikakasya ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, totoo po yun. At salamat din sa aking kapatid na Pearl, sapagkat isa po siya hindi po siya sumusulsol kung ano po yung nakikita niya sa aking pagdalisay, kundi siya po ay nagbibigay ng kalakasan upang makalaban. Dahil alam po niya na ang laban ko ay kaiba sa laban niya. Amen po ba yun? So ano po yung baluti? Na narinig ko po sa kay Mami Beth na ang panalangin ay napakahusay.
na baluti po sa bawat araw. Habang nagbabahagi po siya, iniisip ko po, sandata yun Sabi ni Mami, pananggalang, balot sa katawan. Alam niyo po, bakit ako matatag hanggang sa mga oras na ito? Ano po ang baluti ko bukod sa panalangin? Ang pangako ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Opo, hindi ko siya nakikitang nangangako. Subalit sa bawat araw ng kanyang paghahayag ng kanyang mga salita, inaari ko na po na isa ako sa mga anak ng Diyos na babahaginan niya ng pangako niya. Amen? Sapagkat ang salitang hindi ko kayo pababayaan ay isang pangako ng ating Panginoon. Kaya paano ko kakamtin ito upang ang baluti ko'y huwag mawasak? Kailangan manatili akong makikinig sa Kanya. Amen? Na sa pamamagitan po ng mga aral, sadya nga pong ito'y dumaan din po sa aming pagbibigil na bakit nga ba ang tao ay napaka-demanding? Samantalang gusto nilang sumungkit ng sandata na mula sa Diyos, samantalang wala naman silang idineposito. Amen po ba yun? Kaya sa oras na kailangan, hindi magdakakaraka-raka ay lalaglag yung kailangan mo. Sapagkat wala kang inihulog. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama, sapagkat ang pangako niya sa tuwina ay hindi ko kayo pababayaan. Kahit minsan ay wala ka pang inihuhulog, ipinakikita pa rin niya na hindi kanya pinababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po ang matibay na baluti ko po sa bawat araw, ang kanyang pangako. Mula pa sa simula, kung paano pong binabaybay po ng ating mahal na Apo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang kasaysayan ng ating mga ninuno, hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa ngayon, na ang kanyang pangako, nakita niyo po kahapon, may baghari na nagpasilay, isang pangako yan ng ating Panginoon na hindi na muli niyang gugunawin sa pamamagitan ng bahaang mundo, kundi siya ay magsasala na lang. Amen po ba yon? At yan po mga kapatid, na sa bawat araw, sabi ko nga kay kapatid na Pearl, biniro niya ako kanina Sabi niya, nasa pagkatao ka na, sabi niya. Sabi ko, ganun sagot ko naman, anong gagawin ko? Tao nga ako Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Pero alam niyo po ba? Opo, manaka-naka po yan, pinahihintulutan ng Ama. Subalit hindi para gawin mo sa tuwina, kundi isang paraan ng pagninilay, ano ang kaibahan na siya'y nasa katawan mo at ang kaibahan na wala siya sa katawan mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya napakalinaw po Uulitin ko po muli. Naririnig ko umi-amen po ako habang naglalakad, sabi ni Mami Promise. Simple lang palang makilala. Kapag ang ginagawa mo ay hindi ayon at kaisa sa Banal na Espiritu, demonyo ang nag-ahari sa'yo. Amen po ba yun? Kahit sa anong anggulo pa. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa dakong ito, napakarami na pong baluti na ibinalo sa aking katawan. Amen po ba yun? Opo, kanya-kanya po. Sabi ko, kung ang bala po ng Armalite ay malaki, medyo malaki, parang ang bala na ikinabit sa akin ng Ama ay parang 357. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Ang mga aral sa dakong ito at pangako ng Diyos sa bawat isang magiging matapat sa Kanya ay isang baluti. At ang panalangin ay isang baluti upang huwag kang matinag ng iyong mga alalahanin na sabi nga ni Mami Promise, daluhong. Alam niyo po, sari-sari na po yan. Tsunami, bagyo, baha, lahat sari-sari na, sabay-sabay po yan. Subalit, lagi niyo pong tatandaan na hindi sila nagtatagal ng habang panahon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At salamat sa Ama, sapagkat ang baluti po niya sa pamamagitan ng kanyang espiritu na sa dakto ay pinamahagi at pinanghawakan ko po ang pangako ng Diyos na hindi siya magpapabaya kailanpaman. Naalala ko po ang sabi ni Mami Beth, 365 days na mababasa mo sa Biblia na hindi ko kayo pababayaan. So, ibig sabihin, sa loob ng isang taon, 365 days, araw-araw sinasabi ng ating Panginoon na hindi ko kayo pababayaan. Amen po ba yun? At wag niyo pong pagkasalahan. Sabi ni Mami Beth, tama na, wag niyo nang banggitin. Alam niyo po, simple lang. Bakit binabanggit? Sabi ko sa kanya, kung ikaw ay gumaganap bilang tao, at taong-tao sa dakong ito, hindi ka masasambit ng kapwa mo espiritu. Sasambitin ka man ng kapwa-tao mo, lilibakin ka, negatibo ang ibabato sa'yo. Subalit yung gawa ng Panginoon sa pamamagitan ng espiritu sa iyong katauhan,
masasambit sapagkat mabuti ang nasisilayan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po kasimple. Huwag po natin pahirapan yung ating mga isip. Sapagkat isa yan sa mga paraan ng pagninilay upang lumawak pa. Hindi ko po kayo tinuturuan. Sapagkat minsan po, ang pagkakasala ng ating isip at puso ay tayo po ang gumagawa, hindi po yung bahagi ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya ang baluti ng Panginoon sa bawat araw, bakit si kapatid na Marisa ay parang pumapasok sa butas ng karayom, hindi magkasya? Alam niyo po, nilulusot ako ng Diyos. Sasabihin, ano kayo problema niya? Simple lang naman po ang aking dinadala. Simpleng-simple lang po. Subalit salamat sa Ama, sapagkat dahil siya ang nag-atas, siya ang nagbigay, makakaya pa rin harapin, sapagkat siya ang kaagapay. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, tayo rin po, kayong lahat, may karamdaman ka man, wala ka mang salapi, kulang man ang lahat ng bagay sa'yo, alalahanin mo ang pangako ng Diyos na araw-araw, hindi kanya pababayaan. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po, Mother of the House. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Meron po ba kayong napulot sa kanyang ibinahagi? Marami. Bukod sa marami, ano po ba yung maraming natandaan yung kahit isa? Meron po ba? Yung pong sa araw-araw na pagtungo natin dito, marami po tayong matatanggap sa Ama. Amen. Amen. Pero po meron isang pumasok sa aking kaisipan. Ang sabi niya po, yun daw pong binanggit ko na kapag mabuti ang ginagawa mo, mabuting espiritu ang nagdumadaloy sa'yo. Kapag hindi ayon sa kalooban ng Ama ang ginagawa mo, may letter D ang umpisa ito. Amen po ba doon? Ayoko siyang tawagin sapagkat ayoko siyang naririto. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ayoko po sanggitin yung pangalan niyang buong buo. So, bahala na po siya. Kung sino siyang letter D, bahala siya. So, ganito lang po yun. Bakit po sabi ng Mami Beth, wag nang sasambitin yung pangalan niya? Bakit nga po ba? Ganito lang po yun. Kapag hindi po ba, kapag tayo ay gumaganap ng ayon sa kalooban ng Ama, at ito ay maganda, masarap na banggitin ang pangalan mo. Di po ba? Subalit kung yung pumupuna ay mayroong negatibong impact sa kanya, negatively, she's taking it negatively, sino ang sumasama ang loob? Sino ang mabigat ang kalooban? Sino ang naaasar? At higit sa lahat, sino ang pumapangit? Hindi po ba yung nagbabanggit? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit kapag ang sinasabi mo, ganito, Mother, alam mo, galing nung sinabi mo, hef na hef ko to. Yung sinabi mo, feel na feel ko to. Damandam ako at saka nakarelate ako dito. Sinasabi mo na ito, nakangiti ka pa, nakangiti ang mata mo, pati na ang labi mo, tugon sa puso mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen po ba doon? So, di po ba? So, isa lang po, hindi po marahil naman ito kalabisan at taliwas sa ating tema. Masarap pong maalala sa gawang mabuti, sa gawang maganda. Amen po ba? Di po ba? Masarap nang maalalang maganda yung ginawa mo bukod sa maganda ka pa. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Di po ba? At dahil po sa kagandahan ng pinag-uusapan natin, nakita ko yung inaanak kong maganda, naway alayan tayo ng isang magandang awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nagmamadali. Tawad po sa kung magkaminsan ang kaabalahan. Sabi po ng kapatid kong si JR, nako, parang kumbaga, wag na kayong magmithi, si Mother na. Huli na yun. Lalabas na ang mahal na apo. Pero gayon pa man, sa puso ko naroon ang pagmimithi. Kaya, nais ko pong awitan ng Panginoon. Napakaganda po ng tema. Ano po? Baluti. Ang baluti ko sa aking buhay ay ang pagkapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya kahit po madalas
sa mga pinagdaanan sa buhay, para kang halos maraglag sa tulay na yung tinatawiran. Subalit, sa bandang wakas ay nakasasadsad rin naman. Kaya ito po, isa sa paborito ni Mother na awitin. Tingnan niyo po siya, galak na galak. At kay ganda ng kanyang buhok. Ako po, hindi na nanuklay. Ang mahalaga po, maging bahagi ako ng gawain ng ating Ama. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat po, mahal na Apo. Bridge over trouble. Sabi po ng anak, parang yun ang gusto kong awitin, pero hindi ko po napasadahan. Maluwat-luwat ko na rin po hindi naaawit ito. Subalit, kahit po walang tugtugin, gusto ko po itong awitin. Hindi ko na po sasambitin yung letter D. Yung pagdaluyong ni D. Ano po? Ayoko na pong sambitin. Basta mahalaga po, patuloy tayong nakakasadsad sa pamamagitan ng baluting handog ng Panginoon sa atin. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. When times get rough and friends just can't be found like a breeze over troubled water, I will lay me down like a breeze over troubled water. It will lay me down. When we're down and out, when you're confused, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your heart. Ooh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, it will lay down like a bridge over troubled water. It will lay me down. Sail on, silver thread, sail on by. Your time has come to shine. All the dreams are on their way. See how they shine. Ooh, when you need a friend, I'm sailing
over troubled water. It will ease your mind like a bridge over troubled water. I will ease your mind. I will ease your Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, mahal na inaanak kong kapatid. Ang buhay daw po ay hambing sa isang tulay sa ibabaw ng tubig. Amen po ba doon? Pero po, tama po ba? Ang buhay daw po ay parang tulay sa ibabaw ng tubig. Tama naman nga po, ang tulay ay nasa ibabaw ng tubig. Hindi po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pwede po ba nga namang magkatulay sa ilalim ng tubig? Parang hindi malalakaran yon. So purihin ng Diyos, talagang lahat ay akma-akma ayon sa kanyang karunungan. Di po ba? Sapagkat yung mga mga composers ay binigyan din ng talento ng Panginoon at yung hindi sila makakakompose kung hindi nila nararamdaman ito. At gayon din naman yung mga praising song, hindi magagawa ito ng mga composer na mag-praise sa Panginoon kung hindi din ito ang kalooban, nakaloob sa Kanya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, napakadakila ng Panginoon. Habang lumalawig ang ating pagbabahaginan, idinatal niya po sa aking kaisipan, ang atin daw po mga problema ay paulit-ulit lamang. Paulit-ulit, hindi man magkakamuka, magkakaiba man ito, at kung minsan magkamukha-mukha man, ito ay umiikot lang. Hambing daw ito sa isang alon ng tubig sa ng dagat, sa dalampasigan, minsan ay mahina ang hampas nito, at minsan ay malakas. Magpuri tayo sa Panginoon kung sa araw-araw mahina't malakas lang ng konti ang daluyong ang alon na humahampas sa dalampasigan. Subalit kapag ang alon ay mala-tsunami na, tanging Ama lamang ang nakababatid kung ano ang marapat na sa ating makamit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Di po ba? Alam niyo po, kagabi, na-inspired ako doon sa sinabi ng isa kong kakawan. Na-inspired po ako at kanya po panayantayo ko, hinahanap ko siya. Sapagkat alam ko pong marami sa inyo, marami sa atin, maski sa kapwa ko kasamang alagad, sa mga kapatid ko sa gawain, ay nagkakaroon ng ganitong damdamin. Mami Beth, pwede ko po ba itong sabihin? Nabanggit na ng inang pastol ang iba't ibang klase ng pagdaluyong, gayon din naman ng ating mother of the house. At meron pong isang daluyong na hindi natin matututulan, na kapag ito ang dumating sa atin, napakahirap nitong paglabanan. Ano po ito? Ang daluyong ng iyong sarili sa iyong sarili. Amen po ba doon? Ano ba eka, yung iyong sarili sa iyong sarili? Opo, ito po marahil ay nakalimutan ng aking inang pastol na ipahiwatig kanina, sapagkat marahil bilang pagbibigay daan doon sa aking kapatid na aking iniintay sa araw na ito. At ito po pala ay napakaganda. Kapag po ito ay yung ating naamin sa ating sarili, higit na kalugod-lugod tayo sa Ama. Mami Beth, pwede ko po bang banggitin ng eksakto? Opo, yung kaganapan sa kanya. Ang sabi po ng kapatid kong ito, sabi niya, ang daluyong ko po sa aking sarili ay yung aking sarili. Di po ba, inulit ko naman, sa aking sarili ay yung aking sarili. Yung aking damdamin, yung sarili kong damdamin, sapagkat dumating po ako nito kamakailan lang na hindi ako pumapasok ng dambana. Gusto ko'y nasa labas lang. Ayokong makita yung kapwa ko kasamang alagad. Sapagkat maski man marahil sa tagasunod, meron siyang hinahanap na hindi niya makita at ito ay kanyang pinanghihina o pinagkakasalahanan. Nanghihina ang kanyang espiritu.
Tama po ba ako? Inang pastol, nanghihina ang kanyang espiritu. At sa panghihina ng kanyang espiritu, nararamdaman niya ay nawawala ito. Kayo po ba naramdaman niyo din yon? Isang matapat na makasagutan nga po para sa inyo. Nararamdaman niyo po ba na humihina ang inyong espiritu? Na ang kalaban niyo ay yung sarili niyo? Gusto niyong umaten pero pinipigil kayo ng sarili niyo na huwag umaten sa banal na gawain? Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. At ang higit po pong masakit o mabigat, ayun pong gustong-gusto ng kaisipan mo na sumunod sa Kanya. Subalit, kaisipan mo din nung pumipigil sa'yo upang ang higit na mabuti at karapat-dapat para sa Ama ay iyong isiwalat o gawin. Amen po ba yun? At doon po, sabi ko, purihin ka, Ama. Ako man po ay dumating sa ganong pagkakataon. Ito po ay isang pakikipagtotoo sa inyo. Maaaring, ang sabi nga po, ang isang facilitator ay hindi maaaring magbahagi. Subalit, pahintulutan niyo po ako at pahintulutan po ako ng Ama na ibahagi ito upang maaaring dito po ay maramdaman niyo din ang inyong sarili. Sapagkat nga po sa dinami-dami ng kasama kong kapwa ko alagad, kapatid kong alagad, sa kanya ko po ito nadinig kagabi. Ang hirap po pala at ito'y naramdaman ko rin na kung minsan po ayokong umattend. Ayokong umattend kasi madidinig ko na naman yung ganon, parang may hinahanap po. At bukod doon, gusto ko na napipigil pa ako. Magbibihis ka na o nakabihis ka na, mapipigil ka pa. Pag andito ka naman sa loob ng dambana, nakikinig ka, subalit wala sa kalooban mo yung pinakikinggan mo. Amen po ba doon? Nangyayari po ba yun sa inyo? Isang matapat na taas nga po ng kamay para doon sa may ganitong damdamin. Purihin ang Ama sapagkat lahat wala pong nagtaas ng kamay, marahil po ay wala silang ganitong damdamin. Kaya po kung ako ay meron dong ganitong damdamin o ganoong damdamin, humihingi po ako ng kapatawaran sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mapalad po kayo na ang damdamin nyo ay tuloy-tuloy na para sa Panginoon. Amen po ba doon? At ang susunod pong magbabahagi, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa isang kapatid na maririnig natin sa Kanya kung ano ang kanyang naging baluti sa buhay niya nung panahon na siya ay nasa matinding karamdaman. Palakpakan po natin ang isang tagasunod sa katauhan ng kapatid na Mila. Isang malakas na palakpakan po. Salamat po sa inyo. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Ama at muli po ako nakatindig dito sa inyong harapan para po magpuri at magpasalamat sa Kanya. Papurit, pasalamat sa iyo, aming dakilang Ama. Sa araw na ito, muli po ako nakatalima sa panawagan mo. Kaya po, kagalakan sa aking puso na sa bawat araw po ay makatalima sa iyong panawagan. Maganda nga po ang ating tema ngayon, baluti, na natalakay na rin po namin to nung minsan po nagbibigil din po kami. Kaya sa akin po, talaga po isang proteksyon po sa akin ang baluting tinatawag na anuman pong pagdalisay, pag naisip mo yung mga naririnig mo dito, yung napapakinggan sa banal na espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, anuman po ang ating marinig sa ating kapwa o hiyatid sa atin na hindi maganda, hindi ko na po iyon pinapansin. Sapagkat yun nga po ang nakatatak sa isip ko, yun nga po ang natututunan ko sa lugar na ito. Sapagkat kung talaga po talagang tayo ay nakikinig ng mabuti sa banal na espiritu at sa bawat pong tumiting sa gitnang ito, gaya nga po ni Tita Beth, tsaka talaga pong marami tayong matutunan at sila po ang nagpapalawak sa bawat tema. Kaya talaga pong marami tayong matututunan kapag tama tayong nakinig sa bawat tumitinig dito. Kaya ngayon po, hindi na po ako masyadong nahihiya sa pagtingin dito, sapagkat gusto ko rin pong palaging papurihan, pasalamatan ang ating Ama sa mga nakaraang kong, yun nga po, pagdalisay,
na nagkaroon nga po ako ng breast cancer, stage 2. Salamat po sa Ama at mag-aanim na taon na po. At ito po, malusog. Sabi nga po ni Apo nung misang nakita ko, mapalad ako sapagkat hindi na po yung aking karamdaman na kahit po hindi ako nagpakemo. Ito po, tuloy-tuloy po ang aking kagalakan sa lugar na ito na halos din po magdadalawang taon ako na pabalik-balik dito. Kaya walang hanggang papurit pasalamat sa ating Ama sa kagalakan na nadarama ko po sa lugar na ito. Kaya yun nga po ang proteksyon ko sa bawat araw, yung mga mabubuting salita o gawa o mga mensaheng naririnig sa dakong ito, yun po ang daladala ko sa bawat araw. Na pag meron man pong pagdalisay na konti, yun po ay para lang pong hangin na dumadaan. Kaya salamat po sa Ama at naakay po ako sa lugar na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ang baluti niya po ay yung matapat niyang pananalig na andito yung kanyang kagalingan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sadyang napakabuti ng Diyos sapagkat, tignan niyo nga po, ngayon alam niyo na kung ano ang klaseng baluti ang gagamitin niyo sa inyong mga dalahin sa buhay. Amen po ba doon? Isa nga pong magandang ngiti. Ngiti po, hindi naman palakpak eh. O, isa pong malalakas na palakpak. O yun, sinabayan ng ngiti, purihin ng Diyos. Alam niyo po, meron akong isang kapatid na gustong tawagin. Alam ko, Tagalog naman po to, pero pwede ding spokening dollar. Pero pag talagulogin na lang po natin, pakinggan po natin kung ano ang kanyang daluyong sa buhay na kinamtan habang siya ay nasa ibayong dagat, nasa malayong lugar, at kung paano niya itong nakamtan. At ito po ay susundan naman aking kapatid na Gloria after niyang magbahagi sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ito po ang aking anak ni si Julian, Spaki ng Dollar. So, from the country of Tralala. Magandang umaga po sa ating lahat. Nag-share pong lahat, kumanta po si Tita Pilar and Nanay Mirna. Hindi ko po mapigilan yung luha ko. Sapagkat habang malayo po kami, naamin po, iba po talaga pag nasa dambana versus nakikinig lang po sa internet. Kaya habang nandun po kami, meron pong times na mahirap po talaga spiritually. Yung talaga pong dapat kumapit po kami kay Lord. At nung year 2011 po, last week ko po noon, pagbalik ko po sa US, nag-start po ako ng college. At doon ko po talaga pinatunayan sa akin ng Ama na siya po talaga ang aking baluti. Siya po ang aking shield. Siya po ang aking protector. At kailangan din po lumapit po tayo sa Kanya. At sabi po ni Mami noon, ang ating faith po, ang ating pananampalataya, ang responsibility po. Sa pamagitan po ng prayer at pagbabasa po ng Bible at pakikinig po sa mahal na Apo, doon ko po talaga siya lubusang naramdaman. Sapagkat hindi ko po talaga makakalimutan kung ano po'y ginawa niya sa buhay namin sa US. Habang nag-aaral po ako, bali 4 years po yon. Kami lang po ni Mama sa bahay. At nagpa-full-time work po ako. Araw-araw po, nagda-drive po ako sa school. 1 hour po to school and 1 hour back po to the house. Alis po ako mga 5 a.m. Dadating po ng bahay 8 p.m. At that time din po, nagba-Bible study po kami ng mga kaibigan ko na parang panawagan po sa akin ng Ama na pagbalik ko po doon, start po namin
Sa mga oras po na yon, sa pagkakilala ko po sa Ama, nawalan po ako ng mga kaibigan na pinahalagahan ko po talaga, na ang sabi po nila sa akin, parang too serious daw po ako kay God, na parang too much po yung ginagawa ko, na puro si God na lang po yung lagi ko binabanggit, parang bakit di daw po ako katulad ng dati. Hanggang sa nawala po sila sa buhay ko, iniwan po nila ako. At doon din po, pinakita sa akin ng Ama na iwan ka man, meron man umiwan sa'yo, basta siya po'y nakakaunawa sa'yo, parang okay lang po ang lahat. Yung naging baluti ko po talaga nung mga panahon na yon, sapagkat bilang bunso po, ako po'y natira sa bahay. Nawala po yung ate ko, malayo po. Nagkasakit po si Mama, pinagsabay ko po yung pagtrabaho at pag-aaral sapagkat gusto ko nga pong makatapos, makatulong sa pamilya ko po at sa iba. Ang isang natutunan ko po sa kalaban ay gusto ko po niyang i-discourage. Gusto ko po niyang takutin. Kung hindi po ako nasa Ama, siguro po na-depressed na po talaga ako sa mga oras na yun. Sapagkat bilang tao, hindi ko po talaga kakayanin na alagaan po ang mama ko, na alagaan po sarili ko. Subalit, sa pamagitan po ng pagpuri sa Kanya, pagdarasal, sa pagkinig po ng mga mensahe ng Laa po, nakilala siyang luhan. Sabi po na Apo, paano po natin siya makikilala bilang ating tagapagligtas, na bilang ating Ama, at bilang ating best friend, comforter, provider, kung di po tayo dadaan sa mga pagsubok. Kaya, sa bawat araw po, ang dulog ko po sa Ama na hindi na po ako mawalay sa Kanya. Sapagkat, makamtaman po natin ang lahat sa buhay, ang ating pangarap, ang magandang career, lahat po ng ninanasan natin. Kung wala po tayo sa Kanya, hindi po kumpleto. Bakit nga po ba sa gitna ng pagsubok ng lisay, bakit nga ba habang nagpupuri ka sa Ama, napakasaya po, para pong napakagaan. Pinag-usapan nga po namin ni Ate Arlene nung isang gabi sa floor na kahit po may pagsubok, kahit po minsan parang mabigat, kalit sa ibang po na kilala sa Kanya, parang crazy ka na po na meron ka nga pong pinagdadaan na challenges or trials. Subalit, mapagsisigawan mo po na buhay siya, na masaya po kayo, na kontento po kayo. Bakit nga po ba? Sapagkat siya lamang po talaga ang tunay na buhay at ligaya. At nawa po sa bawat pagpunta po natin dito, hindi po masayang at ibigyan po natin ng value na itinuro po sa akin ng Ama na anak, wag ang pera, wag ang lupa na treasures ang isave mo, kundi ang banal na aral, ang pag-ibig ng Ama, sapagkat iyon po ang madadala natin sa Kanya, sa pagharap po natin sa Kanya, sa time po natin, iyon po ang imiaalay natin sa Kanya, hindi po ang material na bagay. Kaya Ama, maraming salamat po sa lahat, sa paggabay niyo po sa amin, sa pagmamahal. Despite po ng shortcomings namin, patuloy niyo po kaming minamahal, inaalagaan. Nawa,
Alam ko po hindi niyo kami bibitiwan. Sana po wag po kaming bumitiw sa iyo. Yun lamang po at maraming salamat po. Salamat sa iyo, anak. Alam niyo po, purihin ang Diyos. Sapagkat ang tumitindig po dito, lalo na kapag facilitator ka, sa sino mang tinatawag mo, hindi ganyang iyo lang nakagustuhan ito, kundi kagustuhan ng Ama. Kanina pa ipinasilay sa akin ang anak na Julian. Bakit po sa kalaliman ng ating talakayan o ng ating bahaginan, biglang siya ang isinunod sapagkat meron po palang higit na maganda siyang maibabahagi sa ating lahat na naririto at kundi sadyang ito ay katotohanan ng inspirasyon sa bawat isa. Purihin dakilain ng Ama sapagkat habang siya ay binagbabahagi kung paanong nawala ang kanyang mga kaibigan nung time na siya ay nakikipagtotoo, nag-uumpisang makipagtotoo sa Panginoon, nagbalik alaala sa akin kung paanong nagbabahagi ang ating mahal na Apo Kunching na sa pasimula, nang siya ay gumanap na, unti-unting ang mga kakilala niya, best friend niya, kumari niya, kumpadre niya, kamag-anak niya, ay nalumayo sa kanya. Amen po ba doon? Nawa po ay hindi ang naging malabis ang aking sinambit, sapagkat kapag po nagbabahagi ang mahal na Apo Kunching, matama ko itong pinakikinggan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kanya po ang lahat ng kaganapan sa banal na dakong ito ay ayon sa kalooban at paghahari ng Panginoon. Amen po ba doon? Upang madugtungan ang magandang pagbabahagi. Alam ko po ang kapatid kong ito ay mayroong magandang ibabahagi sa atin bukod sa magantinig na kanyang nakamit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa aming guro ng choir, ang kapatid na Gloria. Maraming salamat po, kapatid na Kumaring Promise, buhay ang Diyos. Nung marinig ko po yung tema, ang tema ay baluti. Ang salitang baluti po ay hindi pangkaraniwang ginagamit. Medyo may kalaliman po yung salita na baluti na kung sa ating lahat na pangkaraniwang kaisipan, parang pag sinabing baluti, ano ba yun? Mag-iisip pa. Para po sa akin, ang baluti ay tinatawag na pananggalang, proteksyon ng ating mga sarili sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Kanina rin po, narinig ko po yung sinabi na hambing doon sa mga pagsubok, pagdadalisay, narinig ko yung salitang sigwada at daluhong. Daluyong, ano po, mabibigat po, malalalim pong salita. Masasabi ko po sa akin ay hindi maaaring pagsubok lang o pagdadalisay, kundi sigwada sa aking buhay, daluhong sa aking buhay. Subalit, bakit nga po ba nakakayanan pa? Ang tanong natin sa ating sarili, paano nga ba? Paano nga ba nakakayanan pa? Yung mga ganong daluyong at sigwada sa ating buhay. Sapagkat meron po akong baluti na pinanghahawakan. Yun po ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Hindi maaari, kundi lahat tayo. Sabi nga, anumang klase tao yan, anak pa rin ng Diyos yan. Tanaw mo man ay pagkasama-sama iyan, subalit may Diyos sa puso iyan. Ang ibig ko pong ipakahulugan sa aking sarili, lahat tayo ay dumaranas ng tinatawag na pagdadalisay, sigwada, daluyong sa ating buhay. Subalit, kaya tayo may lakas at may tatag ng kalooban na paglalabanan natin yon dahil mayroon tayong Diyos sa puso natin. Minsan, nang marinig ko po yung sinabi ni ating facilitator na sabi niya na isang alagad or tagasunod ba yun, nagsabi na ayokong pumunta dahil, tama po ba? Baka nagkakamali ako na pagka nakikita ko yon, nanghihina ako, ganon. Yun po ay isang pagsubok kung papaano mo maipakikipaglaban ang Diyos sa puso mo. Dahil hindi naman po tao pinupuntahan mo. Nung minsan, lagi ko pong narinig kay Madam Betchy ko, sabi niya, nako, kung sa dating buhay yan, re-resbakan ko siya. Yan po, lagi ko pong naririnig sa kanya yan. Ako naman po, ang termino ko nung araw, pag ako meron akong narinig na hindi maganda sa akin, tandaan mo, pag nakita kita, titirahin kita. Ganyan po kapapangit, yung mga salita. Pero nang ikaw ay nakakilala sa Panginoon, katulad ng sinasabi niya, may naririnig ka mang hindi maganda,
magsasawalang kibuke, di po ba? Dahil ang tanging nakakabatid ng totoo, sarili mo at ang Diyos. Kapag napaapekto ka doon sa sinasabi mong, narinig ko nga kanina, di hayaan mo siyang mayamot sa'yo. Siya naman ang nayayamot, di naman ikaw Alam naman ng Diyos yun, di po ba? Sapagkat kung ang paghahariin mo sa puso mo yung, ayoko kasi nakikita ko si ganun, hindi maganda sinasabi. Paano mo na ipaklaban na ang Diyos sa puso mo? Mahirap, napakahirap pong magsalita sa inyo. Pero ako sa aking sarili, alam ko ang bawat pinagdaraanan ko. Kaya pinupuri ko ang Panginoon sa buhay ko. Sapagkat magpahanggang ngayon, narito at nakatindig ako. Gaano nga ba katapat sa iyo ang kapwa mo? Katulad ng sinabi ni Mother, ako po kasi nakikinig. Pag po talagang nakikinig ako. Minsan nabanggit niya to, kahit naman sa kaharap mo, hindi ka naman safe Totoo yan. Eka, kunwari, alam mo ba, ganon Di ikaw naman sasagot. Akala mo, totoo. Ay, ganun ba? Kasi nga ganon. Hindi mo alam, pagbalikwas doon, yari ka na. Ibinenta ka na. O kaya meron naman, halimbawa, magme-message, oy, mag-ingat kayo, ganito ganyan, kasi para hug na kayong mga ganon, madamay na. Hindi mo alam, yung pinagsabihan mo na ganon, sinabi pa mismo dun. Lumawak. May narinig na kapraso, dinala kay ganon, lumawak, napasama yung isa. Ikaw naman na napahamak, hindi ka naman po kikibo Hindi na kailangang kausapin mo si ganon. Bakit? Ano ang dapat mo ipaliwanag, di po ba? Sapagkat lalawak. Tama yung sinabi ni Madam, manahimik ka na lang. Dahil ang Diyos naman ang nakababatid ng lahat sa puso mo Kaya nga tayong lahat nandito Di po ba? Dahil ipinakikipaglaban natin yung tinanggap natin. Sapagkat kung hindi ang tinanggap natin sa puso ang nandito, wala na tayong lahat. Bakit po? Pag may narinig ka, magagalit ka na, aalis ka na. Pag may nakita ka, meron kang hindi nakitang hindi mo gusto sa kapwa mo, ayoko na nga pumunta ron. Bakit? Bakit ipinatalo mo ang Diyos sa puso mo? Yan po ay pinakamalaking sigwada sa buhay ng isang tao. Sapagkat sa paglilingkod sa Diyos, hindi puro sarap. Mas malamang yung hirap, sakit ng kalooban, pamamaratang ng tao at pagbibintang. Bakit po? Hindi ka naman magkakaganyan kung hindi ka naglingkod sa Diyos bakit po nasabi ko yon? Siyempre sa dating buhay mo, para tangang ka, husgahan ka. Hindi po pwede yun. Eka nga ni Madam, re-resbakan kita. Di po ba? Lahat tayo ganyan, sapagkat meron tayong sariling tapang bilang katauhan. Bakit ka patatalo? Lalo na ako, bakit ka patatalo? Kaya tapang-tapang ko nung araw. Tapos ngayon, gaganyanin mo ko? Yun ang pagbabago na ginawa at hiwaga ng Diyos sa buhay. Kung papaano, bakit? Dahil yun yung proteksyon na binigay ng Diyos sa akin. Alin yun? Yung salita ng Diyos, hindi kita anak pababayaan. Sapagkat ako ang nababatid ng lahat ng katotohanan. Dahil wala tayong maililihim. Kaya nga po ang sabi, wag mo kang husgahan. Kasi nga hindi mo alam Makita mo nakangiti, yung pala may dalahin pala sa puso. Kaya pala hindi ka nabati. Kaya pala nananahimik kaya bigat pala nung dinadalang problema. O meron naman, ngiti ng ngiti sa'yo, pagtalikod mo, patay kang bata ka. O di po ba? Kaya sabi ko nga, lahat tayong naririto, ano yung ating baluti? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Paniwalaan at hindi, sabihan ka man ng kahit ano kang klaseng tao, salita ng Diyos. Ilalaban mo ang baluting tinanggap mo sa Diyos, proteksyon sa puso mo para magkaroon ka ng lakas. Sapagkat wala namang malakas sa atin Wala pong matatag sa atin. Huwag natin sabihin na, ako'y malakas kasi espiritu ko, ako'y ganon. Hindi po totoo yun.